Pinoy P. Itong istoryang nais kong ibahagi ay nangyari nung elementary pa ako. Wala kaming teacher nun, kaya wala kaming ginagawa. Dahil siguro sa boredom, biglang nag-aya yung kaklase ko na maglaro ng Spirit of the Glass. Wala akong kaalam-alam sa larong yun, kaya nagtanong ako sa kaklase ko kung anong klaseng laro yun. Sabi lang nila, basta sumali ka na lang, wag na puro tanong. Sobrang pagka-curious ko that time, kaya nakatutok ako sa bawat detalye ng laro. Isang papel na puro letra ng alpabeto mula A to Z, tapos may basong babasagin sa gitna. At sinimulan na nga namin ang paglalaro. Sa first try namin, okay naman ang lahat. Wala namang nangyaring kakaiba. Pero nung inulit namin, kinilabutan kaming lahat. Kasi umandar at umikot yung baso, tapos tumapat sa letrang R. Dalawa lang naman kaming nagsisimula yung name sa R. Ako, tapos si Raven, nakaklase ko. Dahil sa nangyari, biglang tumahimik ang lahat, tapos nagkatitigan. Pero nabasag ang katahimikan nung napansin namin na unti-unting nag-iiba ang kulay ni Raven. Biglang naging violet yung buong katawan niya, tapos para siyang nakukuryente. Agad-agad, dinala namin siya sa school clinic. Nagkataon naman na yung school nurse namin ay may kakayahan na magpaalis ng mga masasamang elemento or bad spirits. Pagkatapos nun, naging okay naman sa Raven. Pero simula nun, di na kami uli naglaro ng Spirit of the Glass. Nag-guidance pa nga kaming lahat dahil dun. Sa isip ko, biktima lang din naman ako sa laro na yun, kasi wala din naman talaga akong kaalam-alam. Kaya sa iba dyan na nagnanais sumubok ng larong yon, huwag nyo na lang ituloy kung ayaw nyo na may mangyaring masama sa inyo. May dahilan kaya ipinagbabawal ang paglalaro nito. Mabuti na ang nag-iingat.